Hi guys! Another vlog with Babaita. Sobrang init nga ng panahon dito sa probinsya kaya kami nandito sa bilihan ng milk tea ngayon. Nag-crave kasi kami ng malamig na maiinom sa init ng panahon. Buti na lang talaga at nagbukas itong malapit na bilihan ng milk tea ngayon. Minsan nga lang kasi talaga ito nagbubukas. Summer nga naman na talaga. Grabe, di ko na talaga kinakaya yung init. Ang sarap maligo sa pool o dagat pag ganitong panahon. Pero iwas-iwas daw muna tayo sa pagbiyahe ngayong Holy Week dahil mainit pa daw ang kalsada. Nakarating na nga kami ni Sapi dito sa bahay at pinaglalapag na namin yung mga binili namin. O diba, puro pang himagas talaga ng init. Bumili na nga din pala kami ng ulam dahil tinamad akong magluto ngayon. At saka wala din pala akong maluluto kasi di pa naman ako nakapalengke. Magsasaing na nga ako dyan dahil malapit ng mag-lunch. Sa maliit na kaldero nga lang ako magsasaing dahil dalawa lang naman kami ni Sapi nakakain. Mineral nga ang ginagamit ko sa pagsaing dahil wala akong tiwala sa tupig gripo namin. Charot. At habang iniintay ko nga maluto yung rice ay naisipan kong magpintur na lang muna. Nakita ko nga kasi yung pintur sa silong ng lababo kaya naman naghanap ako ng mapipinturan ko. At itong banyo yung nakita ko. Papangitan nga kasi ako sa itsura nito kasi halatang pinagtagpi-tagpi lang siyang yero. Temporary nga lang kasi yan na ginawa nila Papa. Yung CR at banyo nga kasi nitong bahay na to ay nasa baba. For your information, hindi lang pala ako ang umuupa sa bahay na to. May mga kasama din akong nangungupahan sa baba. Bale ako yung nandito sa second floor at dalawang pamilya naman sa baba. Kaya nga pala ako nagpagawa ng temporary na banyo kay na Papa dahil masyadong malayo yung banyo sa baba. Yan nga pala yung banyo at CR naming lahat dito. Pero hindi ako nakikigamit dyan dahil nahihiya ako. Grabe ba? Lalo na pag makikijebs ako. Paano na lang kung hindi maganda yung lagay ng tiyan ko at bigla akong pinasabog dyan. Tapos may mga nakapila pa sa labas. Eh di nakakahiya. Kaya dun muna ako kay na mama nakiki-CR pansamantala. Kasi papalagyan ko na din to ng bulb pag may budget na. At saka tulad nga ng sabi ko na napaka-introvert ko talagang tao. Gusto ko talaga yung nag-iisa at nagsasarili ako. Hindi kasi ako magaling makihalubilo o makisama sa mga tao. Kaya pag nakita kong may nagkukumpulan na tao sa labas ng bahay ay nagkukulong talaga ako. Hindi naman sa hindi ako marunong makisama pero siya'y mangulang talaga ako. Pero pag yung mga pinsan at kaibigan ko naman yung kaharap ko ay sobrang kapal ng mukha ko. Anyway, balik naman tayo dito sa ginagawa ko. Pagkatapos nga namin kumain ni Sapay, tinuloy ko ulit tong pagpipintor ko. Hindi nga kasi talaga ako titigil hanggat may pintor pa na natitira. Hindi pa nauubos yung pintor, kaya pati tong dingding ay pinagpipintor ko na din. Yan nga lang kasi ang pwede kong gawin ngayon. Naboboring nga kasi ako, kaya naghahanap ako ng mapaglilibangan. Tinawag ko na nga din pala si Sapi para samahan niya ako dito. At para na din makapagpahinga yung TV at mata niya kasi ilang oras na siyang nanunood sa loob. Nagustuhan niya din naman ng pagpipintor kaya hinayaan ko na lang muna siya dyan. Hindi ko nga alam kung anong klaseng pintor yan kasi ang bilis talaga niyang matuyo at hindi rin ganun katapang yung amoy niya. Parang amoy kahoy lang. Kaya di na kami nag-face mask ni Sapi kasi wala talaga kaming naaamoy niyan. Unlimited ata tong pintor na to kasi parang hindi nababawasan. Buti na lang talaga at umuwi si Sapi ngayon dito. Diyos ko, pag mag-isa nga lang kasi ako dito sa bahay para talaga akong nabubuang. Pag wala nga kasi si Sapi dito sa bahay ay natamad akong gumalaw-galaw. Kaya nakahilata lang ako buong maghapon. Hindi naman kasi ako pwedeng makigala sa mga pinsan at kaibigan ko dahil ibang trip ng mga yun. Eh buntis nga kasi ako kaya hindi ako pwede sa mga trip nila. Kaya wala na akong magagawa. For the taong bahay lang talaga muna ako ngayon. Papagandahin ko na lang tong bahay na tinitirhan namin ngayon. Para naman kahit nakakulong lang ako ay nababawasan yung stress ko pag nakikita kong masyala-syala tong tinitirhan ko. Kaya kahit nangungupahan lang ako dito ay di talaga ako magdadalawang isip na pagandahin to. Susunod ko nga i-improve ay itong bakuran ko. Magiging plantita na ako pagkapanganak ko. O diba, tanggap ko na talaga na nanay na ako. Nawala na sa isip ko yung mga gawaing dalaga ko. Nakikita ko na kasi yung future ko. Hindi na ako makakapag-unwind dahil dalawa na yung aalagaan kong tiyanak ko. Unlimited nga talaga tong pintor na to. Marami at malawak na yung mga napinturahan ko pero kalahati pa lang yung nabawas. Grabe ba? Kaya pinush ko na lang hanggang sa maubos. At saka minsan lang talaga kasi ako sinisipag na mag-ayos-ayos. Kaya sinusulit ko na kasi pag sinumpong talaga ako ng katamaran ko ay finish na. Once a week nga lang kasi talaga ako sinasapian ng kasipagan. Tinamad na nga itong si Sapi kaya ayan, umilata na siya dyan. Nag-cellphone na naman ang Babaita.
Ay, for the go naman talaga ako sa pagpapaganda nitong bahay. Feeling ko kasi ay magtatagal ako dito kasi perfect na yung location namin dito. Walang problema sa tubig at environment kasi mababait naman lahat ng kapitbahay namin dito. Wala kang makikitang nag-aaway na mga marites dyan sa kanto. May mga marites nga dito pero hindi naman sila nakakasira ng buhay ng ibang tao. Charot, di ko lang pala sure. Kasi di ko pa naman naranasang mamarites dito. Yan nga ang isang dahilan kung bakit ako naging introvert na tao. Takot akong makarinig ng chismis tungkol sa akin. At saka kaya ako hindi masyadong nakikihalubilo sa mga taong di ko ka-close. Kasi baka pag nilabas ko yung totoong ako o yung wild side ko ay baka pag chismisan lang nila ako. Kaya sa mga taong nakasanayan ko lang ako nakikisama. Sa wakas at malapit-lapit ko na ding matapos tong ginagawa ko. Napansin ko nga palubog na yung araw. Diyos ko, 6 na oras na pala akong gumagalaw-galaw dito. Di ko na namalayan yung oras. Pipinturahan ko nga din pala sana dyan sa taas. Kasi may pintor pa na natira. Pero hindi ko na maabot at suko na din yung katawan ko. Kaya sa susunod na araw ko na lang ulit yan itutuloy. O diba, at least may konting improvement. Nagka-design ng konti tong bahay.